Pau Salud, Pauka Sports. We're here at the Spartan Sports Club and here with Christian Pete Laurente. People in the Philippines already calling him as the pambato ng Pilipinas against Shakur Stevenson. How do you feel about that? Para sa akin po, nakakatuwa din po na isa ako sa nakikita nila na pwedeng ipanlaban kay Shakur. Pero at the same time, isa po yan sa mga hinangaan kong fighter lalo na sa timbang ko. Kasi unang-una yung style niya, American style. Tsaka isa rin po yan sa, siguro masabi kong galaw ko rin. Galaw mo nga, very technical, very smooth. Pero let's be real here. Sa tingin mo, mga ilan laban pa bago Shakur Stevenson? Para sa akin po, sa totoo lang, hindi ko po talaga alam. Ang unang-unang makakaalam dyan is yung promoter ko na si Sir JC Manangkel na sa Sunman Boxing Promotion po. So, kung ano yung sasabihin niyang laban o kailan, susunod lang po ako. Well, Golden Boy, syempre, alam mo marami ka na experience sa amateur, you're very decorated, at isa ka sa high-level fighter natin. If ikaw ang tatanungin ko, how do you, because you're not yet rated, but Yes. you could be probably rated. If it's you, how many fights till the world title? Para sa akin, siguro, 3 hanggang 5. 5 laban po. 3 hanggang 5 Yes po. Alright. Well, it's starting with this one, ano? Kasi unang-una po sa 135 pounds is hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali na makalaban sa mga world title fights. Kasi unang-una, ang daming mabibigat na pangalan. Hindi katulad sa mga mababang timbang na halos lahat ng mga mababang timbang, andun yung mga Pinoy eh. Sa timbang ko, sobrang bihira lang po na mga Filipino fighter. Well, yung timbang mo rin, ito yung pang ano talaga eh, pang import, pang export quality sa Amerika eh. And first of all, syempre bago natin pag-usapan, I think marami nagtatanong din kung kailan ka lalabas. But congratulations, you got this sa Jensen in a very impressive way. Talagang you dominated your opponent. Tell us first how you feel about winning your IBF Pan Pacific title. Before po sa laban ko, winarningan na ako ng Team Ohashi. Promotion kasi yung nakalaban ni Marapo dati na from Ohashi is binasag niya yung panga. So second round pa lang basag na yung panga nung Japanese. So nung nalaman ni Mr. Ohashi na yun yung makalaban ko si Heavy Marapo, kinausap niya si Boss JC Manangkel na mag-ingat daw ako kasi malakas daw talaga si Heavy Marapo. At saka he's 19-2 for a reason eh. So ganun siya, matibay din talaga siya. Yeah, nakita nga namin matibay pa siya pero nothing compare with your technical skills. Nilaro mo talaga, maganda yung pinakita mo. Now, how do you feel right now? What's next after this IBF title? For now po, siguro rest muna saglit. Active rest muna pero inaantay ko rin yung command ni Boss JC Manangkel kung ano yung next na move namin. Matagal ka rin kasi hindi nakita sa ring, no? Itong laban natin. But do we expect in a few months give us a time frame kung gaano katagal kasi usually dapat mga 3 fights in a year. What's the plan? Do you have any plans? This year naman nakadalawang laban na ako nung April at saka this last month. So baka yung next fight baka November or December. So baka yes po. Baka siguro may isa pang laban bago matapos yung taon na to. When will we see you fight a rated boxer sa division mo? Kung maaari, anytime kung sasabihin ni Boss JC na ito yung way, okay, itong fighter na to, ito yung way na para mas umangat yung rate mo, okay. Doon po kami. Na-mention natin si Shakur Stevenson kanina na idol mo, but do you have anyone that you wanna face at 135 pound? Para sa akin po, wala po akong specific fighter na gusto makalaban eh. Kasi lalo na ako na naghahanap pa lang ng opportunity. So kung sino yung opportunity na fighter na pwede kong labanan para umangat, yun po. So, di ko alam kung sino. So, yeah. Someone said you should call out Tank Davis. One of my idol, Tank Davis. Speaking of Tank Davis, fighting Jake Paul. Oh. What do you think? Ayaw kong magsalita pero para sa akin pag pera kasi yung pag-uusapan, mag-iiba talaga eh. So sa pagkakaalam ko sobrang laki ng offer so kaya kinagat siguro ni Tank Davis. Segue ko because someone asked, will you be open to that kind of fights just in case? Soon. Kasi para sa akin, hindi pa ako ganun kahinog. Para sa akin, para kay Tank Davis. I'm just being real lang. Pero kung darating man yung time na ready na ako, tsaka yung team ko, why not?
All right. So again, we're celebrating your championship, siguro may mga tumulong sa dito, syempre. Sino-sino yung yung team mo? Nakita ko dito, ang daming supporters mo. Sino ba yung part ng team mo ngayon, yung management, promotion at saka training team? Yeah. Unang-una gusto kong pasalamatan yung promoter ko na si Boss JC Manangkel sa pagtiwala sa aking career, sa skill ko. Tsaka sa mga sponsor ko, yung Gourmet Farms, Gree Air Conditioning, Sun Elevation, Chris. Tsaka unang-una, pati yung Spartans Boxing Club, BGC, gusto kong pasalamatan kasi ito yung parang naging tahanan ko sa pag-ensayo habang nandito ako sa Manila. Tsaka si Sir Vic, sobrang blessed ako, si Ma'am Christina, na lagi akong wini-welcome dito. So parang naging pamilya ko na rin talaga itong Spartans Boxing Club, BGC. So we expect dito ka magte-training for your next fight as well. Yes po, dito naman lagi kahit na kahapon kakastimula ko lang mag-ensayo ulit para hindi lumaki. So active rest lang. All right. Anyway, so aside from that, again, we'd like to congratulate you and looking forward to your next fight. Any last message and thanks for kung baka may gusto kong i-promote na channel mo or anything? Wala naman, pero gusto kong pasalamatan po ang lahat ng Filipino boxing people na sa pagsuporta sa lahat ng mga Filipino boxers. Patuloy lang po, sobrang na-appreciate po namin lahat ng suporta nyo. God bless po. Congratulations, brother. Thank you po. Thank you. Thank you po.